Humigpit ang kapit ni Alina sa kanyang clutch bag. Ang ngiti ni Isabella kay Angelo, ang hawak ng babae sa braso ng kanyang asawa. Bawat galaw ay parang saksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init na namuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong bumuhos. Hindi rito, hindi ngayon. "Excuse me, Elena. May kakausapin lang ako sandali," bulong ni Angelo, bitiw sa kanyang siko. Bago pa siya makasagot, nagmamadali nang lumayo si Angelo patungo kina Don Luis Delgado at Isabela. Parang isang utusang tumatakas, hindi isang asawang nagpaalam. Naiwan si Elena sa gitna ng maraming tao. Nag-iisa. Ang mga mata ng ilan ay nakatingin sa kanya. May pagtataka, may pagkaawa. Kilala nila siya bilang asawa ni Angelo San Jose, ang rising star sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi nila alam ang tunay niyang pagkatao. At sa gabing ito, mas mabuti pang hindi nila yun malaman. Sa ngayon, pinilit niyang maglakad, lumayo sa gitna. Lumapit siya sa isang buffet table, kumuha ng isang baso ng champagne, ngunit hindi niya ininom. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kung paano nagtawanan sina Angelo, Isabella at Don Luis. Ang kanilang mga tinig ay naririnig niya kahit na may kalayuan, parang mga bubuyog na nakakaasar. Si Angelo San Jose, nakakaloko. Akalain mo, pinakasalan niya raw yung isang simpleng babae para sa tunay na pag-ibig? Bulong ng isang babae sa kasama niya. Oo nga, di ba? Pero tingnan mo ngayon, kasama si Isabella Delgado. Iyan ang tunay na powerhouse couple. Sagot ng kasama. Para siyang bato na nakatayo, pinakikinggan ang bawat salita, bawat paghusga. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagiging matigas. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Alena, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinagyayabang. Ito ay ipinapakita sa tamang panahon, sa tamang lugar. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Ang isip ang siyang gumagabay sa mga reyna." Pinihit ni Elena ang kanyang ulo. Nakita si Angelo na bumaba sa entablado kasama sina Isabella at Don Luis. Nilapitan sila ng mga kamera. Nagsisimula na ang programa. Tinawag ng MC ang mga Delgado sa entablado para sa isang espesyal na announcement. Nagsimulang magsalita si Don Luis Delgado. Nagpasalamat sa mga bisita. Nagkwento tungkol sa tagumpay ng Delgado Corporation. Pagkatapos, ngumiti siya. At ngayong gabi, nais kong ipakilala ang dalawang taong magbibigay ng bagong direksyon sa ating kumpanya. Ang ating bago at mahusay na CEO, si Angelo San Jose. Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti si Angelo, sumaludo sa mga tao. Humakbang siya sa gitna. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong bulwagan. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elena. Ngunit walang pagkilala sa kanyang tingin. Walang pagmamahal. Tanging pag-iwas. At syempre, dugtong ni Don Luis, ang ating magiging kasama sa pagpapalawak ng ating mga operasyon sa ibang bansa. Ang aking anak, si Isabella Delgado. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Lumapit si Isabella kay Angelo. Humawak sa kanyang braso at tiningnan si Elena na may mapanuksong na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, "Ako ang nanalo." Kinuha ni Angelo ang mikropono. "Maraming salamat po sa tiwala, Don Luis. Buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa akin sa pamilyang Delgado." Napakunot ang noo ni Elena. Pamilyang Delgado. At sa aking paglalakbay na ito, patuloy ni Angelo, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Nais kong linawin ang ilang bagay. Hindi ko itinago na meron akong asawa, ngunit ang relasyong yon ay isang pagkakamali. Isang obligasyon na kailangan kong tapusin. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang pisngi. Parang may pumilipit sa kanyang bituka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tunay na katuwang ko sa buhay
Ang tunay na katuwang ko sa tagumpay ay narito, sabi ni Angelo, at hinawakan ng kamay ni Isabela. Si Isabela Delgado. Halos mabasag ang baso ng champagne sa kamay ni Elena. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ang gusto niyang makita. Ito ang katotohanan. Pagkatapos ng matamis na salita ni Angelo kay Isabela, tiningnan niya ang mga tao. At sa isang mapanoksong na ngiti, idinako niya ang kanyang tingin kay Elena na nakatayo malapit sa isang haligi. Sa totoo lang, sabi ni Angelo, ang kanyang boses ay naging mas malakas. Maraming nagsasabi na ako raw ay kasal sa isang simpleng babae, isang kasambahay. Hindi po totoo iyon. Hindi ko kailanman papakasalan ang isang katulad niya. Nagtawanan ng ilang tao. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang Elena San Jose na kilala niyo ay isang katulong lang na nagtatrabaho sa bahay namin. Dagdag ni Angelo, tumatawa. At dahil sa aming bagong kasunduan sa Delgado, hindi na namin kailangan ang kanyang serbisyo. Kaya Elena, kung narito ka man, alam mo na ang ibig kong sabihin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Elena. Ang pagtawa ay napalitan ng bulong-bulungan ng pagtataka. Ang mukha ni Isabela ay nagtagumpay. Si Don Luis naman ay nakangisi. Narinig ni Elena ang bawat bulong, ang bawat tingin. Parang binubutas ang kanyang kaluluwa. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagliyab sa kanya. Isang apoy ng paghihiganti. Hindi na siya ang Elena na nagtago. Hindi na siya ang Elena na nagpakumbaba. Ibinaba niya ang champagne glass sa table nang may malakas na tunog, dahilan para mapalingon ang ilang nakapaligid sa kanya. Humakbang si Elena. Ang kanyang mga paa ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ay parang patak ng bomba na malapit ng sumabog. Talaga ba, Angelo? Matigas niyang tanong. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Walang bahid ng takot o kahihiyan. Tanging galit. Napalingon si Angelo at ang kanyang nanangiti ay biglang nawala. Ang mukha niya ay namutla. Maging si Isabela at Don Luis ay nagulat sa lakas ng loob ni Elena. Nilapitan ni Elena ang entablado. Pinilit siyang pigilan ng isang security guard. Ngunit isang tingin lang ni Elena ang nakapagpatigil dito. Umakyat siya sa entablado, diretso kay Angelo. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. Ang bigat ng mikropono sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tiningnan niya si Angelo, ang kanyang dating asawa, ang lalaking pinagtiwalaan niya ng kanyang puso. Hindi ko akalain na ganito kakababa, Angelo San Jose, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nagbabanta, na handa kang ipagbili ang lahat, maging ang dignidad mo, para lang sa isang ilusyon ng kapangyarihan. Elena, ano ba ang ginagawa mo? Bulong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang ginagawa ko, Angelo, ay ang katotohanan. Sagot ni Elena. Ang katotohanang matagal mo nang itinago at ang katotohanang matagal ko nang hinintay. Hinarap niya ang lahat ng tao sa bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kapangyarihan. Ang sinasabi ni Angelo ay may punto. Ako nga si Elena San Jose. Pero hindi na. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Matagal niya itong tinitigan. At pagkatapos ay buong lakas na inihagis sa sahig. Tumunog ito. Nagpagulong-gulong sa gitna ng entablado. Isang simbolo ng kanilang pag-aasawa na tuluyan ng nagkawasak. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ko? Patuloy ni Elena. Ang bawat salita ay parang suntok. Ay Elena Reyes. At ang Reyes Corporation, idinako niya ang kanyang tingin kay Don Luis Delgado. Ay hindi kailanman magpapakababa sa isang Delgado. Ang buong bulwagan ay natahimik. Wala ni isang bulong. Nagulat si Don Luis Delgado. Nagulantang si Isabela at si Angelo.
parang nakakita ng multo, ay halos matumba sa kinatatayuan niya. Sa isang iglap, ang mga ilaw ay biglang nagpikit. Ang malakas na tunog ng isang basag na bagay ang umalingaw-ngaw, kasunod ng hiyawan ng ilang tao. Dumilim ang lahat. Isang malakas na tunog ng basag na kristal ang umalingaw-ngaw, kasunod ng hiyawan ng ilang bisita. Nagkagulo ang mga tao, naghahanap ng pinto palabas. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Angelo ang boses ni Elena. Hindi ito boses ng isang takot na babae, kundi boses ng isang nagbibigay ng utos. "Kaya niyo yan!" Sigaw niya. "Huwag kayong mag-alala." Mabilis na bumalik ang mga ilaw. Ang nagkalat na kristal sa sahig ay galing sa isang malaking chandelier na nahulog malapit sa gitna ng bulwagan. Halos 3 metro lang ang layo nito mula sa kinatatayuan ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Elena. Nakita niya itong nakatayo sa entablado, kalmado, kasama ang 2 lalaking nakasuot ng itim na suit. Mga bodyguards. Hindi niya alam na may ganoong tao si Elena. Ngunit, sino ba talaga ang Elena na pinakasalan niya? Ang mga mata ni Elena ay nanlalamig, diretsong nakatingin sa kanya. Walang awa, walang pagmamahal, tanging pagkamuhi. Anong nangyayari? Bulong ni Angelo. Si Don Luis Delgado, na kanina'y nagulat, ay unti-unting nakabawi. Nilapitan niya si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng galit. "Elena Reyes? Paano? Hindi ito posible." Ngumiti si Elena, isang nangiting mapait. "Ang hindi mo inakala, Don Luis, ay ang katotohanan, at ngayong gabi, bubulaga ito sa inyong lahat." Kinuha niya muli ang mikropono. "Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari, ngunit tulad ng nakita niyo, hindi lang ito isang simpleng party. Ito ang simula ng paglilinis. Don Luis Delgado, mayroon kang pananagutan at mananagot ka." Napangisi si Isabela kahit na may halong takot sa kanyang muka. "Anong pinagsasabi mo, Elena? Nababaliw ka na ba? Walang kamang ebidensya laban sa amin." "Mayroon," mabilis na sagot ni Elena, "at malapit mo nang malaman ang lahat." Kasabay ng kanyang salita, may dumating na mga pulis at mga tauhan ng NBI. Pinalibutan nila si Don Luis Delgado. Nagulat ang lahat. "Don Luis Delgado, inaresto ka namin sa kasong pandaraya, money laundering, at paglabag sa environmental laws. Mayroon ka ring kasong kinakaharap patungkol sa mga irregularidad sa mga kontrata ng gobyerno," sabi ng isang opisyal. Para siyang nabingi. Ang mundo ni Angelo ay umiikot. Ang mga plano niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, naglaho na parang bula. Napatingin siya kay Elena, ang babaeng tinawag niyang katulong, ang babaeng pinahiya niya, ang babaeng may kapangyarihan na kayang durugin ang lahat ng pangarap niya sa isang iglap. Nagpupumigla si Don Luis, nagmumura. "Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito ni Elena Reyes. Hindi siya ang Reyes na kilala ko." "Ang Reyes na kilala mo, Don Luis," sabi ni Elena, "ay natulog ng matagal. Ngunit ngayon, gising na kami. At hindi kami papayag na ang mga katulad mo ay manatili sa kapangyarihan." Kinaladkad ng mga pulis si Don Luis palabas. Sumunod si Isabela, ang kanyang muka ay puno ng galit at puot. Tiningnan niya si Angelo. "Lahat ng ito kasalanan mo, Angelo." Sigaw ni Isabela. "Wala kang silbi. Isa kang basura. Hindi mo man lang nagawang pigilan ang asawa mo." Parang sinampal si Angelo sa sinabi ni Isabela. Siya na naman ang sinisisi. Ang dating paghanga ni Isabela ay napalitan ng matinding galit. "Angelo," tawag ni Elena. Lumingon si Angelo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ano pa ba ang sasabihin ni Elena? Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Nilapitan ni Elena si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. "Gusto kong malaman mo," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong, "na ang bawat salita mo kanina
Ang bawat paghihiya mo sa akin ay ang huling pako sa kabaong ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi mo na kailanman mababawi ang tiwala ko. Tumalikod si Elena. Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito, Angelo. Walang salita. Walang apela. Walang huling pagtingin. Gumuho ang mundo ni Angelo. Nakatayo siya doon, nag-iisa, sa gitna ng gulo. Ang mga bisita ay nagbubulungan, tumitingin sa kanya na may pagkaawa, may paghamak. Angelo! Sigaw ni Isabela. Ano pa ba ang tinutunganga mo dyan? Halika na! Ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakasunod kay Elena, na naglalakad palabas ng bulwagan, kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang tindig ay matikas, puno ng kapangyarihan. Isang reyna na hindi na magtatago sa likod ng maskara. Biglang may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki. Mr. San Jose, mayroon po akong utos mula kay Ma'am Elena. Iwanan niyo na raw po ang lahat ng gamit niyo sa bahay. Nagpadala na po siya ng mga movers para kunin ang mga personal na gamit niya. Ito po ang kopya ng annulment papers. Inabot ng lalaki ang isang makapal na sobre. Annulment papers, para siyang sinakluban ng langit at lupa. Sa isang iglap na wala ang lahat. Ang asawa niya, ang bahay niya, ang pangarap niya, ang dignidad niya. Bumalik si Angelo sa bahay, ang mansyon na matagal niyang pinangarap. Ang pinto ay nakabukas at ang mga ilaw sa loob ay patay. Walang tao, walang naghihintay sa kanya. Ang mga gamit ni Elena ay wala na. Tanging ang kanyang mga gamit ang naiwan. Ang kanyang sariling gamit na ngayon ay tila walang halaga. Napadpad siya sa sala. Naupo sa sofa, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang bahay na ito, na dating puno ng tawanan at pag-ibig, ay ngayon ay malamig at tahimik. Sa mesa, may isang puting envelope. Hindi ito ang annulment papers. Binuksan niya. Sa loob ay isang USB drive, nakasulat sa maliit na label. Ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit siya narito sa gabing ito. Ang dahilan kung bakit niya pinaghihinalaan si Angelo. Ang dahilan kung bakit niya sinubukan si Angelo. Ito ang mga ebidensya ng kanyang pakanang kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil, at ang kanyang lihim na pakikipag-ugnayan sa Delgado, na nagbabalak guluhin ang Reyes Corporation, at marahil, ang ebidensya na may kinalaman si Angelo sa isang bagay na mas malalim pa. Kinabukasan, isang bagong Elena ang bumangon. Ang pagod at sakit ng nakaraang gabi ay hindi pa rin ganap na nawawala. Ngunit napalitan na ito ng matinding determinasyon. Ang bawat kirot sa kanyang puso ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang desisyon. Wala nang pagtatago, wala nang pagpapanggap. Bumalik siya sa Reyes Corporation, ang kaharian na matagal niyang tinakasan. Ang grand lobby, ang mga busy na empleyado, ang ingay ng telepono at printer, lahat ay pamilyar. Ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Dito, siya ang reyna. Sinalubong siya ng kanyang executive assistant na si Miss Reyes, isang matapat na babae na kasama na ng kanyang ama mula pa noon. Ang mga mata ni Miss Reyes ay puno ng paghanga at pag-aalala. Ma'am Elena, bati nito. Handa na po ang lahat. May conference meeting po kayo sa board members sa loob ng 1 oras. Ngumiti si Elena. Isang ngiting ngayon ay may halong tigas. Mabuti. Iyon ang gusto kong marinig, Miss Reyes. Handa na rin ako. Sa loob ng kanyang executive office, ang pamilyar na amoy ng leather at kape ay bumalik. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Ang malaking bintana sa likod niya ay nagpapakita ng skyline ng Maynila. Ang syudad na ito, ang kanyang laban. Inabot niya ang isang frame sa kanyang mesa. Ang litrato ng kanyang ama at ina. Ang kanyang ina, si Elara Reyes, ay namatay sa isang misteryosong aksidente. Maraming taon na ang nakaraan. Aksidenteng hindi kailanman ganap na nalutas. Aksidenteng patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngayon, ma, bulong niya,
hinawakan ang litrato ng kanyang ina. Ngayon, sisimulan ko na ang paghahanap ng hustisya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Muling bumalik sa kanyang isip ang matalim na ngiti ni Don Luis Delgado. Ang taong yon ay may kinalaman. Alam niya, ramdam niya, at ang pagtataksil ni Angelo ay nagbigay lang sa kanya ng mas matibay na dahilan para magsimula. Maya-maya, pumasok si Miss Reyes, kasama ang kanyang Chief Legal Counsel, si Attorney Corpus, at ang head ng kanilang private investigation team, si Mr. Santos, mga taong buong buhay na naglingkod sa pamilya Reyes. Mama Lena, simula ni Attorney Corpus, ang kaso laban sa Delgado ay nasa tamang proseso na. Nakakuha na rin po kami ng freezing order sa kanilang mga accounts. Malaki po ang posibilidad na mapipilitan silang mag-declare ng bankruptcy. Ngumiti si Elena. Hindi lang yun ang gusto ko, Attorney Corpus. Gusto kong mawasak ang Delgado mula sa ugat. Gusto kong malaman ang lahat ng kanilang itinatago. Simula sa kanilang illegal logging operations hanggang sa kanilang ghost project sa gobyerno. Masusunod, ma'am? Sagot ni Attorney Corpus. Mr. Santos. Baling ni Elena sa private investigator. Ano na ang balita sa aksidente ng aking ina? May bago ba kayong nahanap? Nag-aalangan si Mr. Santos. Mama Lena, meron po kaming nahanap na bagong ebidensya. Isang witness na naglakas loob na magsalita. Sabi niya, may nakita siyang isang sasakyan na nagmamaneho ng mabilis at may kasama itong isa pang sasakyan na may logo ng Delgado Corporation bago pa mangyari ang aksidente ng inyong ina. Nagulat si Elena. Hindi niya akalain na may direktang koneksyon ng Delgado sa kamatayan ng kanyang ina. At bukod pa doon, ma'am, patuloy ni Mr. Santos, may nakita rin kaming ilang transaksyon sa bank account ng isang dating empleyado ng Delgado na nagmula sa isang account na konektado sa ama ni Angelo San Jose. Parang may malamig na tubig na bumuhos kay Elena. Ang ama ni Angelo? Ang ama ni Angelo ay dating security guard ng Delgado Corporation. Namatay din ito sa isang aksidente, ilang buwan matapos ang aksidente ng inyong ina. Ang insidente ay idineklara rin na aksidente lamang. Paliwanag ni Mr. Santos, lalong kumunot ang noo ni Alina. Hindi lang basta pagtataksil ang ginawa ni Angelo. Ito ay isang kasunduan, isang malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng pagtatago niya, ang lahat ng pagsubok niya kay Angelo ay may mas malalim pa palang dahilan. Mayroon pa po kaming nakuhang impormasyon na ang ama ni Angelo ay may pinanghahawakang sikreto patungkol sa mga irregularidad sa Delgado. Maaaring kaya siya pinatay ay dahil sa mga nalalaman niya. Dugtong ni Mr. Santos. Ngayon, mas lalong malinaw ang lahat. Ang pagdating ni Angelo sa buhay niya, ang pilit niyang pagpasok sa Race Corp, ang kanyang pagtataksil. Hindi lang ito tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang matagal ng sikreto. Kung gayon, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay naging matigas na bakal. Hindi lang si Don Luis Delgado ang haharap sa hustisya. Ang sino mang may kinalaman sa kamatayan ng aking ina at sa mga krimen ng Delgado ay babayaran ng kanilang mga kasalanan. Mayroon po kaming impormasyon na nagpaplano si Don Luis na ilipat ang lahat ng kanyang assets sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng isang offshore account, kailangan nating kumilos ng mabilis. Paalala ni Attorney Corpus. Tumayo si Elena. Lumapit siya sa bintana. Tiningnan ang mga gusali sa ibaba. Ang isang bagong digmaan ay nagsisimula pa lamang. Isang digmaan para sa hustisya, para sa kanyang ina, at para sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaan yon, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi na sila makakatakas. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang contact number na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang tao na may koneksyon sa mga pinakamataas na ahensya ng gobyerno. Isang tao na kayang makatulong sa kanya sa likod ng mga kurtina. Ito na ang oras para gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kapangyarihan ng Race Corporation,
Ang init ng kape ay hindi sapat para pawiin ang lamig na nadarama ni Don Luis Delgado. Nakaupo siya sa kanyang malaking lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binabasa ang mga ulat. Ang bawat pahina ay naglalaman ng masasamang balita. Nababawasan ang kanilang shares sa stock market, kinakansela ang mga kontrata, at ang pinakamalala sa lahat, ang freezing orders sa kanilang mga bank accounts. Walang kwenta, sigaw ni siya. Inihagis ang mga papel sa sahig. Lahat ng ito kasalanan ni Alena Reyes. Kung hindi lang sa babaeng iyon, hindi mangyayari ito. Nakatayo si Isabela sa kanyang harap. Ang kanyang mukha ay masama. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Paano niya nagawa ito, Papa? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kagabi lang, isa siyang simpleng babae. Ngayon, hinuhukay niya ang lahat ng ating sikreto. Simple? Simple? Umalingaw-ngaw ang tawa ni Don Luis, puno ng pagkabigo. Wala nang simpleng race, Isabela. Lahat ng iyon ay isang matinding pagkakamali. Ang ama niya ay isa sa pinakamatalinong businessman na nakilala ko. At ang anak niya, mas malala pa. Naalala niya ang mukha ni Alena kagabi. Ang lamig sa kanyang mga mata. Ang kapangyarihan sa kanyang boses. Hindi ito ang Alena na inaasahan niya. Hindi ito ang Alena na nakita niyang nakatayo sa likod ni Angelo, tahimik at sumusunod. Ito ay isang tigre na gising na sa kanyang pagtulog. Kailangan nating kumilos, Papa, sabi ni Isabela. Hindi tayo pwedeng hayaan na lamunin na lang niya tayo ng buhay. May mga koneksyon tayo. Gumamit tayo ng puwersa. Napakkunot ang noo ni Don Luis. Hindi natin pwedeng gawin iyon, Isabela. Masyadong malakas si Alena Reyes. Masyado siyang maraming koneksyon. Kung gagamit tayo ng puwersa, mas lalo lang tayong masisira. Pero ano ang gagawin natin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto mo bang maging mahirap tayo? Gusto mo bang magmakaawa sa kanya? Hindi ko kayang tiisin iyon. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang imperyo. Ang mga tawag mula sa mga bangko, ang mga katanungan mula sa mga investors. Ang lahat ay unti-unting lumalayo sa kanila. May mga bagay pa tayong kayang gawin, Isabela. Sabi ni Don Luis, ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Mayroon pa tayong mga card na kayang ilabas. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Angelo San Jose. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang mga mata ay maga. Ang dating mayabang na Angelo ay nawala na. Napalitan ng isang lalaking puno ng pagkabigo. Don Luis, Isabela, sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay mahina. Nandito po ako para humingi ng tulong. Ang lahat po ng aking ari-arian ay na-freeze na, pati po ang bank account ko. Tiningnan siya ni Don Luis, puno ng pagkasuklam. Ano sa tingin mo ang magagawa namin para sa iyo, Angelo? Sa tingin mo ba, mayroon pa kaming maibibigay sa iyo matapos ang nangyari kagabi? Don Luis, pakiusap po. Gagawin ko po ang lahat. Babawiin ko po ang tiwala niyo. Tutulungan ko po kayo na labanan si Alena. Nagmakaawa si Angelo. Ngumisi si Isabela, isang ngingiti na puno ng paghamak. Labanan si Alena? Angelo, hindi mo na nga kayang panindigan ang asawa mo. Sa tingin mo ba, may magagawa ka pa? Isabela! Galit na sabi ni Angelo. Nagkamali ako. Alam ko. Pero kaya ko pa ring tumulong. May alam ako tungkol sa Race Corporation na pwedeng makatulong sa inyo. Tumingin si Don Luis kay Angelo. Sa mga mata ng binata, nakita niya ang desperasyon, ang pagnanais na bumalik sa kanyang posisyon. Ngunit nakita niya rin ang kahinaan. Angelo? Sabi ni Don Luis, ang tulong na kailangan namin ngayon ay hindi galing sa isang talunan. Kung may alam ka man, sabihin mo. Ngunit huwag kang umasa na may ibibigay kami sa iyo. Umupo si Angelo. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Mayroon akong alam tungkol sa isang matandang empleyado ng Reyes
na nag-leak ng impormasyon sa atin noon. Si Mang Tonyo. Alam niya ang tungkol sa mga illegal deals ng Reyes sa ilang kumpanya ng China. Nagkatinginan sina Don Luis at Isabela. Isang dating empleyado ng Reyes na nag-leak ng impormasyon? Posible nga ba? At meron pa po akong narinig mula sa aking ama dati, dugtong ni Angelo, na may malaking kontrata ang Reyes Corporation sa isang project sa Mindanao at may kinalaman daw doon ang isang korap na politiko. Nagsimulang gumana ang isip ni Don Luis. Ito ay isang butas, isang posibleng kahinaan ni Alena Reyes. Magaling, Angelo, sabi ni Don Luis. Ang kanyang boses ay may halong kalkulasyon. Ito ang gusto kong marinig. Maghanap ka pa ng mas maraming impormasyon. Patunayan mo ang sarili mo. Nagliwanag ang mukha ni Angelo. Gagawin ko po ang lahat, Don Luis. Maraming salamat po. Ngunit Angelo, sabi ni Don Luis, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong isipin na mapapatawad kita. Ito ay isa lamang pagkakataon. Kung mabigo ka, mas malala pa sa kamatayan ang kahihinatnan mo. Tumango si Angelo. Naiintindihan ko po. Lumabas si Angelo. Ngumiti si Isabela. Sa tingin mo ba, Papa, may magagawa pa ang basurang iyon? Hindi ko alam, Isabela, sagot ni Don Luis. Ngunit sa digmaang ito, kailangan natin ang bawat sandata na kaya nating hawakan, kahit pa ang pinakamahina. Ngunit sa kanyang kalooban, ramdam ni Don Luis ang pagdududa. Alam niyang malaki ang impluwensya ni Alena at ang mga balitang lumalabas sa media ay nagpapalabas sa kanya na isang demonyo. Isang tumatawag sa telepono ni Don Luis. Ito ang kanyang abogado. Don Luis, mayroon po tayong bagong problema. Mayroon pong testigo na lumabas. Nagsasabi siya tungkol sa ating mga transaksyon sa offshore accounts. Isang dating empleyado. Nalaglag ang telepono sa kamay ni Don Luis. Sino? Sino ang traidor? Ang kanyang puso ay kumalabog. Parang isang tambol na nagbabala ng kamatayan. Isang linggo matapos ang party sa Delgado Mansion, nagulantang ang buong Maynila sa balita. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng Delgado Corporation. Mga headlines sa bawat pahayagan. Reyes Corporation, naglunsad ng all-out war laban sa Delgado Empire. Don Luis Delgado, kakasuhan ng multiple counts of fraud. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito, alam ni Alena na malayo pa ang laban. Ang bawat tagumpay ay may kalakip na panganib. Isang hapon, habang papunta siya sa kanyang kotse, matapos ang isang meeting, biglang may sumingit na motor. Mabilis nitong sinagasaan ang gilid ng kanyang sasakyan, dahilan para mawalan ng kontrol ang kanyang driver. Bumangga sila sa isang puno. Narinig ni Alena ang tunog ng basag na salamin. Ang kanyang katawan ay napahigpit sa upuan. Ang kanyang bodyguard ay mabilis na kumilos, hinarangan ang anumang posibleng pag-atake. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ito aksidente. Isa itong babala mula sa mga Delgado. Mama Lena, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang driver. Ayos lang ako, sagot ni Alena. Pinilit pakalmahin ang kanyang sarili. Tawagan niyo ang pulis at ang investigation team. Ayokong may makaligtas sa nangyari dito. Hindi pa man natatapos ang investigasyon, may natanggap si Alena na mensahe sa isang burner phone na matagal na niyang ginagamit para sa mga sensitibong transaksyon. Kailangan nating magkita. May alam ako tungkol sa Delgado at sa inyong ina. Huwag kang magtiwala sa sinuman. Darating ako sa Reyes Tower sa loob ng 1 oras. Huwag kang magdadala ng bodyguards. Nag-aalangan si Alena. Delikado. Ngunit ang salitang ina ang nagpakilos sa kanya. Kung mayroon man itong alam, kailangan niyang malaman. Makalipas ang 1 oras, sa isang private meeting room sa pinakatuktok ng Reyes Tower, naghintay si Alena. May kumatok. Pumasok ang isang matandang lalaki, balbas sarado, mapungay ang mga mata. Pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Alena Reyes, bati ng matanda. Ako si Mang Tonyo,
dating empleyado ng Delgado Corporation, narinig kong hinahanap mo ang hustisya para sa iyong ina. Nagulat si Alena. Si Mang Tonyo, ang taong binanggit ni Angelo kay Don Luis? Ano ang alam mo? Diretsong tanong ni Alena. Marami, sagot ni Mang Tonyo. Ako ang witness sa mga illegal transaction ng Delgado. Ako ang nakakaalam ng lahat ng kanilang tinatago. At ako rin ang nakakita sa nangyari sa iyong ina. Pinakita ni Mang Tonyo ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay mga litrato, mga dokumento. Isang litrato ang nakakuha ng atensyon ni Alena. Ang kanyang ina, nakangiti, kasama ang isang batang lalaki at isang pamilyar na lalaki. Ang ina mo, simula ni Mang Tonyo, ay may lihim na relasyon sa isang lalaking matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Siya ang tumutulong sa kanya para ilabas ang mga ilegal na gawain ng Delgado. Ngunit isang araw, na-trap sila. At ang aksidente ng iyong ina, hindi aksidente. Nagpantig ang tenga ni Alena. Sino ang lalaking ito? Tanong niya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Siya ang ama ni Angelo San Jose, sagot ni Mang Tonyo, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang ama ni Angelo? Ang taong dating security guard ng Delgado? Ang iyong ina at ang ama ni Angelo ay magkasabwat upang ibunyag ang lahat ng krimen ng Delgado, paliwanag ni Mang Tonyo. Ngunit may nagtaksil sa kanila. Ang pamilyang Delgado ay may koneksyon sa isang makapangyarihang tao sa gobyerno, isang taong kayang magtago ng lahat ng ebidensya. Tiningnan ni Alena ang litrato. Ang kanyang ina? Masaya, kasama ang ama ni Angelo. Kung gayon, ang pagtataksil ni Angelo ay mas malalim pa sa pagiging personal. Ito ay isang pagpapatuloy ng kasinungalingan at panlilinlang ng pamilya. Mayroon pa akong isang bagay na ibibigay sa iyo, Alina, sabi ni Mang Tonyo, at kinuha ang isang lumang pendant. Ito ang pendant ng iyong ina. Ito ay may nakatagong USB drive sa loob. Naglalaman ito ng lahat ng ebidensya na kanilang nakalap. Ngunit, hindi ko ito naibigay sa iyo noon dahil sa takot ko. Takot na baka mawala ang buhay ko, tulad ng ama ni Angelo. Hinawakan ni Alena ang pendant. Mainit ito sa kanyang palad. Ito ang huling koneksyon niya sa kanyang ina. At ngayon, ito ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang labanan ng mga Delgado. Huwag kang magtiwala sa sino man, Alena, paalala ni Mang Tonyo. Ang Delgado ay hindi lang ang kalaban mo. Mayroon silang malalim na koneksyon na hindi mo pa alam. Maya-maya, umalis si Mang Tonyo. Naiwan si Alena. Nakatingin sa pendant. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng pagtatago niya, ang lahat ng sakit na dinanas niya ay may koneksyon sa nakaraan. Isang koneksyon na ngayon ay mas malinaw pa sa araw. Binuksan niya ang USB drive. Puno ito ng mga encrypted files. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang file na nakasulat. Ang susi. Binuksan niya ang file. Nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi ito tungkol sa Delgado lamang. Ito ay tungkol sa isang mas malaking sindikato na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. At sa gitna ng lahat ng yon, ay isang pangalan. Antonio Tonyo San Jose. Nakatitig si Alena sa pangalan. Antonio Tonyo San Jose, ang ama ni Angelo. Ngunit paano? Bakit? Ngunit sa ilalim ng pangalang iyon, may isa pang pangalan na nagpagulat kay Alena. Dahilan, para manlamig ang kanyang buong katawan. Angelo San Jose. Ang pangalan ni Angelo ay kasama sa listahan ng mga taong pinagkakatiwalaan ng sindikato. Hindi lang siya simpleng lalaking nahulog sa bitag ng Delgado. Siya ay may mas malalim na koneksyon. Nagliyab ang mga mata ni Alena. Hindi lang siya biktima, isa rin siyang parte ng kasunduan. Isang kasunduan na nagsimula pa bago pa sila magkita. Basang-basa si Angelo ng ulan. Matapos siyang palayasin sa Delgado Mansion, naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo.
Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Ang kanyang pangarap na maging makapangyarihan, ang kanyang pagnanais na makalabas sa kahirapan ay gumuho na parang baraha. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Wala kang silbi, isa kang basura. Ang mga salita ni Alena naman ay mas masakit. Ang huling pako sa kabaong ng pagmamahal ko sa iyo, hindi mo na kailanman mababawi ang tiwala ko. Nawala ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang asawa, ang kanyang pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa desperasyon, sinagot niya pa rin. Angelo San Jose? Boses ng isang matandang lalaki. Ako si Mang Tonyo, ang dating empleyado ng Delgado. Narinig kong naghahanap ka ng katotohanan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagulat si Angelo. Mang Tonyo? Ang taong binanggit niya kay Don Luis. Anong alam mo? Tanong ni Angelo. Marami. Tungkol sa iyong ama. Tungkol sa aksidente ng ina ni Alena. At tungkol sa mga Delgado. Kailangan nating magkita. Ngayon. Nagbigay ng lokasyon si Mang Tonyo. Isang liblib na coffee shop sa labas ng syudad. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Angelo ng taxi. Ang pag-asang may makukuha siyang impormasyon ay nagtulak sa kanya. Baka ito na ang pagkakataon niya para bumawi. Nang magkita sila ni Mang Tonyo, nagsimulang magsalita ang matanda. Binuksan niya ang isang lumang folder, puno ng mga dokumento at litrato. Angelo, ang iyong ama ay hindi isang simpleng security guard ng Delgado, simula ni Mang Tonyo. Siya ay isang taong may prinsipyo at nakita niya ang lahat ng masasamang gawain ng Delgado. Sinubukan niya itong ilantad. Kasama niya ang ina ni Alena. Nagulat si Angelo. Ang kanyang ama? May ganito palang ginawa ang kanyang ama? Hindi niya alam. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente. Iyon ang sabi sa kanya. Ang aksidente ng iyong ama at ang aksidente ng ina ni Alena. Hindi mga aksidente, patuloy ni Mang Tonyo. Pareho silang pinatahimik ng Delgado dahil sa mga nalalaman nila, dahil sa mga ebidensya na kanilang nakalap. Parang may humampas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay nagkawasak. Ang kanyang ama, isang bayani, isang martir. Ang iyong ama ay mayroong nakatagong ebidensya na magpapabagsak sa Delgado. Ngunit bago niya pa man ito maibigay sa akin, pinaslang siya. At ang Delgado ang nagtago ng lahat ng katotohanan, pati na rin sa iyo. Napakunot ang noo ni Angelo. Ngunit, bakit ako? Bakit ako ginamit ng Delgado? Dahil ang iyong ama ay may nakatagong koneksyon sa isang malaking sindikato na kinasasangkutan ng Delgado. At sila ay naghahanap ng kapalit. Isang tao na kayang gamitin. At ikaw, Angelo, dahil sa iyong pagnanais na umangat sa buhay, ikaw ang nakita nilang perpekto para doon. Ito na ang katotohanan, ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Alena. Hindi para sa pag-ibig, kundi para masubukan kung siya ay totoo. Para malaman kung siya ay bahagi ng kasinungalingan at siya nagpabaya, nagpadala sa tukso. Nasaan ang ebidensya? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa kay Alena na. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Ang pendant ng kanyang ina at ang USB drive na naglalaman ng lahat ng sikreto. Naramdaman ni Angelo ang matinding pagsisisi. Ang lahat ng kasinungalingan na kanyang ginawa. Ang pagtataksil niya kay Alena. Ang paghihiya niya rito. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Doble ang sakit. Kailangan kong makausap si Alena, sabi ni Angelo. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Kailangan kong humingi ng tawad. Huwag kang umasa na papakinggan ka niya, Angelo. Babala ni Mang Tonyo. Masyado siyang nasaktan. Masyado siyang nagdusa.
Ngunit hindi na pinakinggan ni Angelo si Mang Tonyo. Ang kanyang isip ay nakatuon na kay Alena. Kailangan niyang makipagkita rito. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Sumakay siya ng taxi papunta sa race tower, ngunit hindi siya pinapasok. May utos po si Ma'am Alena na walang San Jose ang pwedeng pumasok. Para siyang sinampal. Wala na siyang lugar. Wala na siyang pag-asa. Dahil sa matinding ulan, napadpad si Angelo sa tapat ng Race Mansion, ang bahay na minsan ay itinuring niyang tahanan. Nakatayo siya doon, basang-basa, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay patay. Tila nagtatago sa kanya. Alena, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Alena, pakiusap. Makinig ka sa akin. Ngunit walang sumasagot. Ang lamig ng gabi ay bumalot sa kanya, pati na rin ang lamig ng kanyang kaluluwa. Biglang may humintong sasakyan sa kanyang likod. Isang itim na luxurious car. Bumababa ang bintana. Si Isabela Delgado. Angelo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay may halong panunuya. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Nagmamakaawa ka pa rin sa babaeng yon? Wala kang karangalan. Tiningnan siya ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Angelo, gusto mo bang makabangon muli? Tanong ni Isabela. Mayroon akong mas magandang alok para sa'yo. Isang pagkakataon para makaganti kay Alena Reyes. Isang pagkakataon para maging mas malakas pa sa kanya. Mayroon siyang hawak na isang manipis na folder. Ito ang iyong bagong pagkakataon. Isang plano para muling bumangon. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay kalimutan si Alena Reyes at tulungan akong durugin siya. Nakatitig si Angelo sa folder. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Ito ba ang kanyang pagtubos o ito ang kanyang huling pagbagsak? Isang araw, bago ang malaking press conference ng Race Corporation, naramdaman ni Alena ang matinding kaba. Ito ang araw na ilalabas niya ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa Delgado, sa sindikato, at sa kamatayan ng kanyang ina. Wala nang atrasan. Ginugol niya ang buong magdamag sa pagre-review ng mga ebidensya mula sa USB drive ng kanyang ina. Ang bawat pangalan, bawat transaksyon, bawat lihim na kasunduan ay malinaw. Ang mga Delgado ay mas malalim pa ang koneksyon sa kasamaan kaysa sa inakala niya. At ang sindikato na kinasasangkutan ng ama ni Angelo at maging si Angelo mismo ay isang network ng katiwalian na umaabot sa mga matataas na posisyon ng gobyerno. Ang pangalan ni Angelo ay naroon sa listahan ng mga trusted assets ng sindikato. Isang simpleng pangalan, ngunit naglalaman ng matinding sakit para kay Alena. Kung gayon, ang kanyang pagsubok kay Angelo ay walang silbi. Naging bulag siya sa katotohanan. Nang sumapit ang umaga, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw sa kanyang opisina. Ngayon na, ang araw. Ang press conference ay ginanap sa Grand Ballroom ng isang prestihiyosong hotel. Puno ng mga reporters, camera, at mga personalidad sa mundo ng negosyo at politika. Ang lahat ay sabik na malaman ang mga detalye ng iskandalo. Umakyat si Alena sa entablado, ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga mata ay matapang. Nakasuot siya ng isang puting business suit, simbolo ng kanyang pagiging malinis at tapat. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Alena. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narito po ako ngayong umaga upang ilahad ang katotohanan. Ang katotohanang matagal nang itinago. Ang katotohanang nagdulot ng matinding sakit sa aking pamilya at sa maraming inosenteng tao. Nagsimula siyang maglahad ng mga ebidensya, mga litrato, mga dokumento, mga bank statements, mga audio recordings. Ang lahat ay nagpapatunay sa mga illegal logging operations ng Delgado, ang kanilang mga ghost projects sa gobyerno,
at ang kanilang koneksyon sa isang malaking sindikato. Hindi lang ito tungkol sa pera, Don Luis Delgado, sabi ni Elena, at idinako ang kanyang tingin sa telebisyon na nagpapalabas ng live broadcast. Alam niyang nanonood si Don Luis. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na ginamit ninyo upang manakit, mandaya, at pumatay. Ipinakita niya ang ebidensya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at ang ama ni Angelo. Ang mga dokumento ay nagpapakita na ang mga ito ay hindi aksidente, kundi sadyang ginawa upang patahimikin sila. Nagkagulo ang mga reporters. Ang bawat ebidensya ay parang bomba na sumasabog sa gitna ng silid. At ang pinakamasakit sa lahat, patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit, ay ang pagtataksil. Ang pagtataksil ng isang taong minahal ko. Isang taong ginamit ang kanyang sariling ama upang maging bahagi ng inyong kasamaan. Biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Huminto ang lahat. Pumasok si Angelo San Jose. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mga damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay pula. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na nagbago. Hindi na ito ang dating Angelo na puno ng yabang at kasinungalingan. Ito ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Hawak niya ang isang lumang laptop. Elena, mahina niyang tawag. Napatitig si Elena kay Angelo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya inasahan ang pagdating nito. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lumapit si Angelo sa entablado. Pinigilan siya ng mga security guards. Ngunit sumenya si Elena. Nahayaan siya. Umakyat si Angelo sa entablado. Humarap sa mga reporters. Gusto kong malaman niyo ang lahat. Ang lahat ng aking kasalanan. Ang lahat ng katotohanan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ako si Angelo San Jose. Ako ang dating asawa ni Elena Reyes. At ako ang pinagmulan ng inyong impormasyon sa mga Delgado. Nagulat ang lahat. Ang aking ama, patuloy ni Angelo, ang kanyang boses ay basag, ay isang martir. Isang taong pinaslang ng Delgado dahil sa mga nalalaman niya. At ako ay naging bulag, naging sakim, nagpadala sa tukso. Ginawa ko ang lahat para umakyat, para makaganti sa Delgado, ngunit sa huli, naging mas malala pa ako sa kanila. Ipinakita niya ang isang series ng email exchanges at bank transfers na nagpapatunay sa kanyang koneksyon sa Delgado. Ang lahat ng kanyang pakanang kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil kay Elena, ay inilantad niya sa lahat. Ngunit hindi lang iyon, sabi ni Angelo. Mayroon akong huling ebidensya na hindi pa nailalabas ni Elena. Ang huling saksak sa puso ng Delgado. Pinindot niya ang isang button sa laptop. Isang video ang lumabas sa malaking screen. Isang lihim na pagpupulong sa isang madilim na silid. Naroon si Don Luis Delgado, Isabela, at isang mataas na opisyal ng gobyerno. Pinag-uusapan nila ang isang plano na ilagay ang lahat ng assets ng Delgado sa ilalim ng pangalan ng opisyal upang makatakas sa batas. At sa dulo ng video, may isang boses na nagtanong, "Nakuha na ba ninyo ang lahat ng ebidensya mula sa Reyes at sa kanyang ina?" Hindi lang ito ebidensya, ito ang pinakahuling patunay ng kanilang kasamaan at ang pagtataksil ng isang opisyal ng gobyerno. Nagkagulo ang lahat. Ang mga reporters ay nagunahan sa pagkuha ng mga litrato. Ang mga pulis na naroon ay mabilis na kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Isabela Delgado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at puot. "Angelo, traitor! Paano mo ito nagawa?" Ngumiti si Angelo, isang nangiting malungkot. "Ito ang pagtubos ko, Isabela. Ang huling pagtulong ko kay Elena at sa aking ama." Kinulong ng mga pulis si Isabela. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, ngunit walang makakapigil sa batas. Tiningnan ni Elena si Angelo. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Galit,
sakit, at sa isang iglap, isang maliit na bahagi ng pag-unawa. Nilapitan ni Alena si Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pinigilan niya itong bumuhos. Bakit mo ginawa ito, Angelo? Mahina niyang tanong. Para sa hustisya, Alena. Sagot ni Angelo, ang kanyang boses ay basag. Para sa iyong ina, para sa aking ama, at para sa iyo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng ito ay masyadong masakit, masyadong komplikado. Ngumiti si Angelo, isang nangiting may halong kapaitan. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad, Alena. At naiintindihan ko yon. Handa akong harapin ang anumang kapalit. Basta alam kong nagawa ko ang tama. Umalis si Angelo sa entablado. Naglakad siya palabas ng ballroom kasama ang 2 pulis. Handa siyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Naiwan si Alena sa entablado na palibutan ng mga reporters, ng mga kamera, ng mga flash. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang lahat ay naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod kay Angelo. Ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking nagtaksil sa kanya. At ang lalaking sa huli ay tumulong sa kanya na makamit ang hustisya. Isang linggo matapos ang press conference, nanahimik ang mundo ni Alena. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Delgado Corporation at ang pagkakakulong ni Don Luis Delgado, Isabela, at ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno ay nasa lahat ng dako. Ang Reyes Corporation ay itinuturing na bayani sa paglilinis ng katiwalian sa bansa. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, naramdaman ni Alena ang matinding pagod. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Nakatitig siya sa bintana ng kanyang opisina. Ang syudad ay nagliliwanag sa gabi, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling madilim. Ang imahe ni Angelo, basang-basa ng ulan, na nagmamakaawa para sa hustisya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi niya inasahan ang pagdating nito, hindi niya inasahan ang pagtatapat nito, at lalong hindi niya inasahan na magdadala ito ng isang pakiramdam ng kalayaan. Hindi niya alam kung paano niya ito dapat pakiramdaman. Galit pa rin siya sa pagtataksil ni Angelo, ngunit meron ding kaunting pag-unawa. Ang paghahanap nito ng hustisya para sa ama nito, ang pagtatapat nito sa harap ng lahat. Iyon ay isang bagay na hindi niya inakala. Isang kape ang inilapag ni Miss Reyes sa kanyang mesa. Mama Lena, kailangan niyo pong magpahinga. Marami na po kayong nagawa. Ngumiti si Alena, isang ngiting malungkot. Salamat, Miss Reyes, pero ang pagod na ito, hindi sa katawan lang. Pinakita ni Miss Reyes ang isang stack ng mga sulat. Mayroon po kayong natanggap na sulat mula kay Mr. Angelo San Jose. Nasa kulungan po siya ngayon. Nag-aalangan si Alena. Hindi niya alam kung gusto niyang basahin, ngunit ang pag-uusisa ay mas malakas. Kinuha niya ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Minamahal kong Alena, simula ng sulat. Alam kong wala akong karapatang sumulat sa iyo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang sakit na idinulot ko sa iyo ay hindi na mabubura. Ang mga kasinungalingan na aking binitawan, ang bawat paghihiya na aking ginawa, ay patuloy na bumabagabag sa aking konsensya. Ngunit gusto kong malaman mo, Alena, na ang aking pagtatapat sa press conference ay totoo. Hindi ko yon ginawa para mapatawad mo ako. Ginawa ko yon para sa hustisya, para sa iyong ina, para sa aking ama, at para sa isang bahagi ng aking sarili na naniniwala pa rin sa kabutihan. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Naintindihan ko kung gusto mo na akong kalimutan. Handa akong harapin ang anumang kapalit. Dahil sa huli, natuto ako ng isang bagay, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera o posisyon. Nasa katotohanan ito. Nasa dignidad, nasa pagpapatawad. At sana, Alena,
Mahanap mo ang kapatawaran sa iyong puso. Hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Paalam, Alena. Sana'y makahanap ka ng kapayapaan. Naglaglag ang sulat sa kamay ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Hindi niya pinatawad si Angelo. Hindi niya iyon kayang gawin sa ngayon. Ngunit naintindihan niya ang sakit ni Angelo, ang kanyang pagsisisi. Maya-maya, pumasok ang kanyang tiyuhin, si Tito Ben, na dating nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng lakas. Alena, sabi ni Tito Ben, maayos ka ba? Umiling si Alena. Hindi ko po alam, Tito. Ang lahat ng ito. Masyadong masakit. Masyadong komplikado. Alam ko, sagot ni Tito Ben. Ngunit ang bawat sugat ay nagiging aral, Alena. Ang bawat pagbagsak ay nagiging pundasyon para sa isang mas matatag na ikaw. Paano ko po siya mapapatawad, Tito? Tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hindi mo kailangan siyang patawarin para sa kanya, Alena. Paliwanag ni Tito Ben. Kailangan mong patawarin para sa iyo, para malaya ka sa galit, para magpatuloy ka sa buhay. Nakatitig si Alena sa kanyang wedding ring na nasa isang maliit na jewelry box sa kanyang mesa. Ang singsing na minsan ay sumisimbolo sa pag-ibig ay ngayon ay sumisimbolo sa isang pagkakamali. Hinihintay niya ang sandali na kaya na niyang basahin muli ang sulat. Ang sandali na kaya na niyang tingnan ang singsing nang walang kirot sa kanyang puso. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon. Matagal niya itong tiningnan. Isang alaala. Isang aral. Ibinaba niya ang singsing, hindi sa kanyang daliri, kundi sa isang maliit na kompartimento sa ilalim ng kanyang mesa. Isang lugar para sa mga alaala na hindi na niya kailangang suotin, ngunit kailanman ay hindi niya makakalimutan. Salamat, Tito, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay mas malinaw. Kailangan ko lang magsimula muli. Kinuha niya ang isang blankong notebook. Ang kanyang panulat ay nasa kamay niya. Maraming kwento ang kailangan niyang isulat. Ang kwento ng kanyang ina, ang kwento ng kanyang pagbangon, ang kwento ng isang babaeng hindi yumuko. Ngunit ngayon, may isang bagong pahina na naghihintay na sulatan, isang bagong simula, isang bagong Alena. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng Delgado at ang iskandalo na nagpabago sa buhay ni Alena. Ang Reyes Corporation ay hindi lamang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago. Pinangungunahan ni Alena Reyes bilang bagong CEO. Ngunit higit sa lahat ng tagumpay sa negosyo, ang personal na paglalakbay ni Alena ang tunay na nagpabago sa kanya. Ngayon, nakatayo si Alena sa harapan ng mga mamumuhunan at media. Ipinapakilala ang pinakabago nilang proyekto, isang community development program na tutulong sa mga biktima ng katiwalian at sa mga pamilyang naapektuhan ng illegal mining. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Paliwanag ni Alena, ang kanyang boses ay puno ng passion at determinasyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga nawalan ng boses. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang lipunan kung saan ang integridad at katarungan ay mas mananaig kaysa sa kasakiman at panlilinlang. Palakpakan ng mga tao. Ngayon, ang kapangyarihan ni Alena ay hindi na nakabatay sa kanyang apelyido o sa pera, kundi sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Nagsimula siyang maglakad sa hall. Sinalubong ang mga tao. Nakangiti. Ang kanyang nangiti ngayon ay tunay na. Walang bahid ng pagpapanggap. Sa gitna ng pagbati at papuri, dumaan siya sa isang pamilyar na mukha. Si Mang Tonyo, ang matandang empleyado ng Delgado na tumulong sa kanya. Salamat, Mang Tonyo. Bulong ni Alena. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Ngumiti si Mang Tonyo. Ikaw ang gumawa ng lahat, Alena. Nasa iyo ang lakas. Kailangan mo lang paniwalaan.
Ang relasyon ni Alena sa kanyang pamilya ay mas naging matibay. Ang kanyang pinsan at mga tiyuhin ay nasa likod niya, sumusuporta sa bawat hakbang. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsisilbing paalala, hindi na balakid. Isang hapon, habang naglalakad si Alena sa isang parke, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa bench, nakatingin sa malayo. Ang kanyang likod ay pamilyar. Ang kanyang tindig ay payat. Ngunit may bakas ng pamilyar na anino. Si Angelo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Simula ng press conference, nakasuot ito ng simpleng damit, hindi na ang mga mamahaling barong o suit. Ang kanyang buhok ay mahaba at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Ngunit meron ding kapayapaan. Nagliwanag ang mukha ni Angelo nang makita si Alena. Ngunit hindi ito ang dating ngiti na puno ng yabang. Ito ay isang nangiting may halong paggalang. Alena, bati ni Angelo. Ang kanyang boses ay mahina. Angelo, sagot ni Alena. Walang galit sa kanyang boses. Walang puot. Tanging pagkilala. Narinig ko ang tungkol sa iyong proyekto. Sabi ni Angelo. Maganda. Maraming matutulungan. Tumango si Alena. Salamat. Gusto ko lang sabihin, Alena. Patuloy ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Na ang bawat araw sa loob ay nagbigay sa akin ng pagkakataon para mag-isip, para pagsisihan ang lahat, at para matuto. Naiintindihan ko, Angelo. Sabi ni Alena, ang lahat ng iyon ay bahagi ng nakaraan. May katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagtanggap. Pumunta ako rito para magpaalam, Alena. Sabi ni Angelo, kapag nakalabas ako, gusto kong magsimula ng bagong buhay. Malayo sa lahat ng ito. Gusto kong tulungan ang mga taong naloko. Gusto kong tubusin ang sarili ko. Ngumiti si Alena. Isang nangiti na puno ng pag-asa. Maganda yan, Angelo. Sana magtagumpay ka. Tumayo si Angelo. Salamat, Alena. Maraming salamat sa lahat. Umalis si Angelo. Naglakad siya palayo. Papalubog ang araw sa kanyang likod. At ngayon, si Alena ay hindi na nakaramdam ng sakit o galit. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Pinatawad niya si Angelo. Hindi para rito, kundi para sa kanyang sarili. Para malaya siya sa nakaraan. Para makapagpatuloy siya sa buhay. Bumalik si Alena sa Ray's Tower. Umupo siya sa kanyang upuan. Tiningnan ang litrato ng kanyang ina. Ngayon, ang kanyang ina ay nakangiti sa kanya. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki. Ang hustisya ay nakamit. Ang mga gumawa ng masama ay nakulong. Ang kanyang puso ay gumaling na. Kinuha niya ang kanyang notebook. Binuksan niya sa isang blankong pahina. At sinimulan niyang isulat ang mga unang salita ng isang bagong kwento. Hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-asa, sa pagbangon, sa pagpapatawad. Ang kanyang panulat ay dumadaloy sa papel. Ang bawat salita ay puno ng karanasan, ng aral, ng bagong pag-asa. Ang reyna na hindi yumuko. Ngayon, handa na siyang isulat ang kanyang sariling kwento. Isang kwento ng isang babaeng nagmahal, nasaktan, ngunit nanindigan. Isang kwento ng isang babaeng hindi nagpabaya sa kanyang sarili. At sa huli, ay natagpuan ang tunay na halaga ng kapayapaan at pagmamahal.